Mag-usap muna tayo tungkol sa Bible, salita ng Diyos. Philippians chapter 1. Chapter 1 verse 9. Pilipos, kabanatang 1, talatang 9. Philippians chapter 1 verse 9 hanggang 11. Babasahin ko sa inyo mga kapatid. Idinadalangin ko sa Diyos ng inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Ulitin ko, idinadalangin ko sa Diyos ng inyong pag-ibig ay patuloy na sumasagana, masangkapan ng malinaw na kaalaman at pag-unawa, upang mapili ninyo ang pinakamalaga sa lahat. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay matagpuan kayong malinis at walang kapintasan at sagana sa magandang katangiang kaloob ni Kristo Jesus sa ikarangal at ikadadakila ng Diyos. Lord, maraming salamat sa mga salita mo. Pagpalain mo ito sa amin, tulungan mo kami na maunawaan, may ilagay sa aming puso't kaisipan, na isagawa namin ang iyong kalooban. Salamat sa iyong mga salita, magpapalakas. Ito po ang dalangin namin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ay magsisitinta na. Yan. 1955 ako pinanganak. Magsitinta na ako. Pero hindi ako dumadalangin sa Diyos na uwi ako sa Kanya. Kung maaari pang ako gamitin ng Panginoon kahit na pautal-utal ng aking labi. Pero alam niyo mga kapatid, napansin ko ngayon, pag naglilingkod ka ng totoo para sa Diyos, habang ikaw ay tumatanda, lalo naging sensitibo ang iyong kaisipan sa salita ng Panginoon. Kaya marami nagsasabi sa akin, Pastor, parang memorize mo yung salita mo. Yung baga naman kakong tanda ko ng ito sa kasalita. Mahilig din ako magsalita Kahit walang akong kausap, magsalita ako. Lalo na kung may kausap ako. Ang ating misyon naman ay malaki din ngayon. Babalik kami ng Romblon. At pupunta kami ng Palawan siguro. At ikot kami doon. At ang naging tuka ngayon namin ay ang Montalbán na magkaroon tayo ng medical and dental mission. Parang hindi ata ka naniwala sa amin Doon tayo sa may, cover court. Yun, doon tayo. Gusto niyo yun? Gusto niyo? Pakita ko lang sa inyo, ba't nyo nagustuhan? Una, kayo maghanda ng mga misa. Gusto ninyo, kayo maghanda. Ikalawa, kayo mag-invite ng mga tao. Ikatlo, kayo maghanda ng merienda ng ating mga doktor. Ikaapat, hindi pa kayo gagamutin. Ang una, panghuli pa kayo. Ay, siyempre, pag kayo binunutan ng ipin, sino pa ang gagawa niya? Lahat. Paglabas ganyan. Kanina, pumasok pag ako wala kang panyo, paglabas mo pa. 332 ang sablayan. Ang Mamburao yata ay parang kulang 300 din. Ganon din yung medical. Yan. Taon-taon yan, member tayo ng Doctors Association sa Finland. Yung ating doktor. Tapos, may doktor tayo sa orto. Orto, yung mga buto na buo, binabali yun. Binabali. Malay nyo, Manila ito. Makadala siya ng panglagay ng... Sabi ko, yung masakit to, o pastor. Mandali yan, may orto tayo. Yun ay naglalagay ng grasa doon sa tuhod. Ginagrasahan yan. Hindi ay langis lang yun. Naglalagay ng fluid doon sa mga buto. Yan. May orto tayo. Marami tayong mga kano. Pero ang serbisyo ng kano ay ang kanilang kaalaman lang. Walang pera. Ako pa naman mahilig sa pera sana. Ay wala naman silang binibigyan ng pera. Pero okay lang. Ang ating hotel, third floor na. Kaya doon, third floor. Kaya pagpunta nyo doon, pag tinanong ko kayo, saan mo gustong matulog, sabihin mo kaagad. Hindi ko gusto kayo mga kapatid, kahit saan lang, pastor. Kahit saan lang. Nung wala pa tayong hotel, gusto niyo sa hotel. Ngayon may hotel na, kahit saan lang. Doon kayo sa third floor. Yan. Diba? Lasapin natin sa mundong masagandang buhay. Kaya na muna yung aking teksto na yun, mamaya na yan. Nagkabit ako ng siyam na heater. Dahil marunong ako niyan. Kabit ako. Siyam. Pero kung umaga doon sa aming bahay, sabi ni Pastora sa akin, Rhea, nag-init ka ng tubig. Maliligo ako.
Di init naman si Rhea ng tubig. Di mo kakukang, kung di tayo diferensyado mag-asawa. Yung mga tao doon sa hotel, may heater. Ang ating kinainit pa natin ating tubig. Anong dahilan? Nag-arimuhanan. Tinago ko yung isa. Parang siyam yun eh. Sabi niya sa akin, bakit wala walo lang yun. Siyam yan. Ganong gamitin mo kako yan? 13,000 isa yan. Siyam yan. Lumuwas siya dito, pagbalik niya, may heater ang aming. Bakit kasi hindi natin lasapin ang magandang buhay sa lupa na mayroon mang pagkakataong ibinibigay ang Diyos? Siyempre, ang sagot ninyo sa inyo, sa amin wala. Magkakaroon ka nga eh. Magkakaroon ka nga. Huwag ka maniwala doon sa sila lang. Magkakaroon ka. Hindi pwede yun na iba po ang Hosea. Maniwala ka sa akin mga kapatid, iba. Una, hindi nagugutuman ng pastor ng Hosea. Yung ibang group nagaganda paayat na yung iba walang makain. Report lang sila ng report, walang makain ng pastor. Ikalawa, mga Hosea, mga magaganda at mga guwapo. O, tinan niyo yung mga kabataan niya, no? Parang mga celebrities. Akala, tawa ng kaharap ko mga kano, hindi makasalita sa akin ng kano eh. Hindi makasagot nga eh. Tinanong ko, ba't hindi kayo magsagot ko ang kausap niyo? Hindi pala niya naintindihan yung English ko. Sabi ko, wala ito mga ito. Palakihin natin ang gawain natin. Palaguin natin ating gawain. 160 churches ang Hosea sa Papua New Guinea. Ang kanilang leader, isang tagang Papua New Guinea, sabi ni Nathan, yung pastor daw na yun, nakasama niya ng 7 days. Hoy, ano ka kong klase? Very bad, sabi niya. Why? Sabi ko, 7 days daw kasama niya, hindi nagpalit ng medyas. 160 naman. Ay, ano kung mabaho ka? 160 na may churches mo. Ay, sabi ni Tan, no. Even I have no churches. But my... Pero 160? Pupunta dito yun, taga Norway, taga Papua New Guinea. Pagdating dito, siyempre pabihisin ko yun, ha? Malaki na tayo, malaki na tayo mga kapatid. Yan. Ang ating hotel, kagabi tinawag sa akin ni Ulab, si Ulab pangalan niya. Lalagyan ng solar, worth 1,500,000. Solar ang gagamitin. Pastor, kinuwento ko ng pira, paano kami? Maghintay nga kayo ng inyo eh. Huwag kayong mag-alala, mayroon kayo yan. Inaayos lang yung atin doon. Pagka naayos yung doon, i-download yun sa inyo. I-download yun. Bakit? Tinuturoan pa tayo ng Diyos sa mga bagay na mabubuti. Marunong tayo maghintay. Sabi ng Bible, nangako ang Diyos sa Biblia, pagpapalain kita, anak, pagpalain kita. Kaya lang lilipas ang 100 taon. Ano kaya sabihin ng Diyos, pagpalain ko kayo, lipas ng taon. Natural, ayaw mo. Hanin ko pa yun? Ay, mali ka. Ay, kung bigyan ka ng Diyos ng 300 taon ng buhay, hindi ka ba natutuwa? Kasi minsan nililimitahan natin ang magagawa ng Diyos. Yan. Di ba na-aksidente ako, yung aking Conquest? May bago akong Conquest na Toyota. Nabili ko ng 1.4 million. Aksidente. Adi, pinahila ko sa Toyota. Inyo yan. Tapos, yung may pira ko dyan, ibalik ninyo. Ngayon, meron naman akong FB Exed. Nabili ko ng 1,032,000. Nandyan, sakay ko. Oh. Pagka kayo ay nawalan, may ibibigay ng Diyos. Pagka ginusto ng Diyos na ibigayan, sa malang paraan, binili ko ng cash. 960 dahil may discount ako 92,000. Ay, naninirador na ako ng pilago doon sa Sapa anong araw. Ang aking sinasakyan, milyon. Sino ba magsabi? Kaya huwag ninyong limitahan inyong sarili. Ang isang sekreto na yan, maglingkod kayo sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, basahin ko rin sa inyo. Sabi niya dito, dinadala niyo sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat sa gayon sa araw ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan at sasagana
at sa kagandahang loob sa inyo na Hesukristo sa ikarangal at ikadadakila ng Diyos. Ang Filipos po ay sulat ni Apostol Pablo na ito po ang kanyang layunin sa pagkasulat nito upang palakasin, bigyan ng magandang kinabukasan at kaayusang kaisipan ang mga Kristiyano sa kanilang paglilingkod. Pag-aralan natin yung tatlong binanggit niya. Sana, sabi niya, na tayo sana ay mayroong pag-ibig sa Diyos na sumasagana. Balikan ko, dinadalang sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at ng masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Number 1, sabi niya dito, dapat daw ang ating mga pag-ibig ay sumasagana. Ikalawa, at magkaroon kayo ng malinis at malinaw na pagkaunawa sa Diyos. At ang ikatlo, matagpuan kayong malinis sa pagbabalik ng Panginoon. Inisip po itong salita na tayo ay masangkapan, na tayo sana ay mayroong pag-ibig na sumasagana. Pag-ibig na sumasagana. Sumasaganang pag-ibig. Sumasaganang pag-ibig. Pag-ibig. Naisip ba niyo yun? Ano ba yung sumasaganang pag-ibig? Yan. So, yan po isang sekreto, sabi ng Biblia, para ang blessing ni Lord ay darating. Kasi po, kung kayo hindi interesado sa pera, ako interesado. Sapagkat ang mukha ko ay mukhang pera na talaga. Bakit? Nabubuhay tayo sa lupa na kailangan natin yon. Huwag tayo magkunwari, ay kami, makakain lang kami ng 3 beses, ayos na. Kahit wala na kaming merienda. Ay, hindi pwede yun. Walang ganyang plano ang Diyos na limitahan mo. Sabi niya, ang gagawin mo lang, pasaganahin mo lang ang pag-ibig mo. Sa Diyos, masaganang pag-ibig, masaganang pag-ibig, masaganang pag-ibig. Ang blessing ng Panginoon ay darating sa iyo sa isang kababalaghan at himalang paraan. Ngayon, iniisip ko, ano ba sumula ng pag-ibig? Bumalik sa aking kaisipan ang isang istorya ng isang mayamang babae. May mayamang babae sa Biblia na sa kanya natagpuan ang sumasaganang pag-ibig. Tuwing bababa si Eliseo galing sa bundok ng Carmelo at mag-i-evangelize din sa kanilang lugar, ay nandun yung babaeng mayaman. Parang kayo ba gayon, yung mayamang babae na yun? Parang kayo yun. Ngayon, bababa si Eliseo, nakita ng babae, sabi niya, pwede ba lingkod ng Diyos doon kasama kumain? Yan. Ay, tuwang-tuwa siya. Kaya tuwing aakyat si Eliseo, bababa si Eliseo, doon kakain sa kanila. Bababa si Eliseo, aakyat, baba, kakain sa kanila. Doon lagi at lagi at lagi at laging pinakakain ng babaeng balo si Eliseo, ng babaeng mayaman si Eliseo. Yan. Ang una niyo sigurong naisip, siyempre mayaman siya, kaya niya papakain. Oh. Ay, hindi naman siya payaman-yaman yan. Yan. Doon siya kumakain. Habang si Eliseo kumakain doon, kasama si Gehazi ng kanyang katulong. Siyempre, kasama yun eh. Sabi ng babae sa asawa niya, sa tingin ko, banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Sa tingin ko, banal na lingkod ito. Mga kapatid, ano ang mensahe? Sino sa inyo nagyaya kay Pastor Ricky na kumain sa bahay niyo? Wala mo lang kahit isa, oh. Ba't pakainin mo yan? Dami naman ng pagkain. Kayo, di ba? Kahit meron kayo, bigyan kayo ng kahit na isang kwan lang, isang regalo, di ba natutuwa kayo? Ang katwiran naman ng iba, huwag nang bigyan, mayroon na yan. Mali yun, huwag ganun ang katwiran. Bababa ang propeta, doon niya pakainin. Bababa, doon niya pakainin. Tapos sabi niya sa tingin ko, sabi niya sa asawa niya, yung babae, sabi niya sa asawa, sa tingin ko, banal na lingkod ang taong ito. Mabuti pa ang mga babae, matalas minsan ang kalang pakiramdam kaysa mga lalaki. Tingin ko, ikaw hindi mo alam kung sino ang lingkod ng Diyos. Sa tingin ko, banal na lingkod ito. Ang pinakamaganda siguro, honey, sabi niya sa asawa niya, sa asawa niya ito pinakamaganda siguro, honey, total laki naman tayong dumarating dito ang lingkod ng Diyos, pinagkain natin, hindi lang natin siya pakainin. Pagawa natin ng silid. Nakita nyo? Pinakain na, pinagawan pa ng silid. O, sino-sino ngayon ang willing na magbigay ng bahay kay Pastor Ricky ngayon dito? Mahirap, di ba? Mahirap yun. Ay, siyempre mayaman naman siya. Pero madalang sa mayaman ang desisyon ganun. At pagawa natin siya ng silid, honey, then doon sa silid, lagyan natin siya doon ng tulugan. Nabasa nyo yun eh.
Eh, wala kung hindi nyo nabasa. Yan. Pinakain, pinagawa ng silid, at doon sa silid, pinagawa ng tulugan. Natural, kapag nagawa ka ng patulugan, mayroon siyempre yung sapin. May kutsyon yun doon. Hindi lang naisulat. Kaya sabihin ko kasi nagsulat nito, kumpletuhin mo kasi. Natural lang yun doon sa tulugan. Alangan namang ilagay mo ng tulugan doon na wala namang sapin yun. May kutsyon yun. At kung di man uso ang kutsyon nun, at least banig na nilala sa buli. At sa isang legal na kapamaraanan sa normal na kisipan natin, tama ba na mahiga ka lang sa banig na wala ka man ang unan? Meron yun! Hindi ako niwalang walang unan yun. At kung ikaw yung matino naman talagang babae, ay hindi lang silid, hindi lang banig at unan. Siyempre may kumot yun. Diba? May kumot, diba? Pinakain, may silid, may tulugan, may banig, may unan, may kumot. At may tuwalya pa yun. Siyempre kung maligo yun, tama ako hindi. O hindi. Yun ang sumasaganang pag-ibig. Oh, hindi na sapat na pakainin. Pinagawan pa ng silid. Yun ang pag-ibig. Hindi lang silid, yun ang tulugan. Sa tulugan, kahit hindi nakasulat, may kwan yun, may sapin yun, may kutson yun. O kaya, kung papag, at least, mayroon doon. At doon sa tulugan natural, mayroon doon kumot. Mayroon doon unan. Tatlo pa nga yan eh. Pag ako itinatanggap sa tatlong unan ko eh. Isa dito, isa dito, isa dito. Oh. Tatlo. Pero hindi na sinulat. Nagkulang yung nagsulat. Kaya nga sulatan ko yun, kumpletuhin kasi ninyo. Para malaman ng mga kapatiran ang sumasaganang pag-ibig na ibinibigay ng Diyos sa tao na sikreto para sila ay pagpapalain ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano pa? May silid na. Mayroon ng unan, mayroon ng kumot. Ano pa? Ay, dilagyan natin ng misa. Di ba nilagyan ng misa? Oo. Wala namang naisulat ng misa lang. Natural, may upuan yung misa. Saan ka nakakita na lagi kang kumakain na nakatayo? Kakain ka nakatayo? May misa, may upuan yun. Hindi nila sinulat. Yung upuan. At yung misa, natural yun, may 3-in-1 yun na nakalagay doon. At mga termos na mainit. Hindi lang din nila sinulat. Yun ang problema dyan eh. At natural, hindi lang 3-in-1, mayroon pong gatas yun. Yung akin ay insure kasi gurang na nga. Insure yun. Ayan ang punto ko, mga kapatid, na yun ang sumasaganang pag-ibig. Hindi siya limitado doon sa isa, tuloy-tuloy at tuloy-tuloy at tuloy-tuloy. Hindi lang yun, na may misa at mayroon doon nilagay sa misa. Ano pa? At lagyan natin siya ng ilawan. Saan ka nakakita na ang bisita mo ay kadilim-dilim doon sa kwarto? Oh. Tama ba ako? Dapat lagyan ng ilawan. Bigyan natin ngayon ng kahulugan yung 4 na yun na binigay ng babae. Bibigyan natin ng kahulugan yun. Bet yung kaya binigay niya, bet hindi nilagyan doon ng sound na ganyan o. At patugtugin si Victor Wood doon sa sound. Bet hindi niya nilagyan doon ng drum set. Bet hindi nilagyan doon ng gitara. Bakit ang binigay niya ay silid, tulugan, misa, at ilawan? Bakit? Sapagat yun ang tinatawag sumasaganang pag-ibig. Hindi lang isa, may dalawa, hindi lang 2, 3, 4, 5, 6, walang sawang naglilingkod. Yun ang pag-ibig na sumasagana. Ay nangyari sa ating church eh. Nakabigay naman ako dyan. Noong isang taon, nagbigay baga ako dyan ng 20. Inusisa mo yung iyong binibigay. Wag. Sa Bible ba, nung nagkuhan ang babaeng ito, nung nagbigay baga doon sa lingkod ng Diyos, nag-usisa siya. Ay, tama na yung silid. Buti nga't may silid pa eh. At tama lang minsan pagkain. Paulaman nyo lang siya ng palaya para hindi magbalik dito. Yun ang tanda ng sumasaganang pag-ibig at tunay na pagmamahal. Si Eliseo ay representative ng Diyos. Propita ng Diyos. Ano ang sabi ng Bible? Ang sino mang tumanggap sa aking propita, sapagkat siya'y propita, tatanggap ng 100 ibayo ng pagpapala. Ay propita yung tinanggap niya, ay di tatanggap siya ng katimpala para sa propita. At ang sino mang tumanggap sapagkat siya'y aking banal na lingkod, ay tatanggap siya ng katimpala para sa banal na lingkod.
sapagkat ang sino man sa inyo na magbigay ng isang basong malamig na tubig sa aking lingkod, ay sa akin yung binigay at tatanggap siya ng malaking ibayo ng pagpapala sa isang basong malamig na tubig lang yon. Ay kung yung tubig na yun, lagyan mo yun ng sunny orange, lagyan mo yun ng simada, lagyan mo yun ng sinulbot, maraming blessing. Tama ba? Ganun pa lang sikreto ng biyaya. Ano? Ay wala pang biyaya. Pastor mo, may biyaya yan. Yan. Ngayon, may ilawan. Ba't kaya naisipan ng babae na bigyan siya ng silid? Ang ibig sabihin na bigyan siya ng silid, doon siya magpapahinga. Kailangan ng manggagawa ang kapahingahan. Kailangan namin may mga pagkataong kami magpahinga. Umalis sila, Pastor Ricky, dito ng 6 days, kala niya magpahinga? Hindi. Hirap na hirap din sila doon sa kalalakad. Pero ang sabi ng Bible, ang babae na sumasaga ng pag-ibig, iniisip niya, nabigyan din niya na makapagpahinga. Pagkat ang totoo mga kapatid, kami mga pastor, loaded din kami. Sa tingin lang ninyo, mapuputi ang aming mga balat, pati mga buhok. Siguro walang problema. Puno kami ng problema. Bumalik na sa laala ko nung bago akong pastor, hindi pa ako marunong. Hating gabi dumating si Ransom. Pastora, magandang gabi po. Bakit, brother? Mga launa. Ang gabi yun. Pastora, ng anak, mag-asawa ko. Sabi ni Pastor sa akin, di, puntahan mo muna yun. Ay, hindi nga ako marunong pastor. Puntahan mo muna. Yung alin, ng anak daw asawa ni Ramsey. Bakit ako ang pupuntahin ay nanganak? Panganak siya, dapat ako pupuntahin. Ano ako, doktor? Puntahan mo na. Ganyan talaga ang pastor, puntahan mo. Di punta ako doon. Bakit, brother? Anong problema? Hindi pa baga pastor nakalabas yung dugo, pero kalabas na yung bata. Ay, ano gagawin ko, brother? Pinalangin, pastor? No. Akan ang kamay mo. Ilagay mo yung kamay mo sa tiyan ng sao mo, ha? Hindi ilagay yung pastor ang kamay mo. Lord, palabasin mo ang dugo sa pangalan ni Jesus. Aba, tinugon ako ng Diyos. Kaya lang alauna, uwi na sana ako, ang dami namang aso sa daan. Hirap talaga ako ito magpastor nito. Kaya kailangan namin ang mamahinga din. Nagreklamo kaya ako pagka uwi ko. Sabi ko, Pastora, si Ransom nito, gagawa-gawa ng... Sila ang nagawa, tapos idamay ako sa problema. Ganyan talaga, Pastor. Magpakahirap ka, ganyan talaga pagkatawag. Mga kapatid, totoo yun. Na kami ay nakarasa kami ng hirap. Karanas kami ng problema. Alam na doon sa aming counseling, sabi, ang gusto ng Diyos sa mga katawan natin, walang karamdaman. Ay, opo. Ay, ba't kayo may mga papel kako dyan? Dami yung karamdaman, lahat kayo may karamdaman kasi counseling. Pero sabi ng Diyos, pagalingin kayo. So, tingin siguro ng mga tao sa akin, wala akong karamdaman. Samantalang ang braso ko, hindi ko rin may taas. May mga karamdaman din kami, naranasan, akala ba ninyo? May mga problema din kami. May swerte nga na inyong pastor dito, may engineer na tayo. Oh, sa aming grupo ng mga usiya, wala pang may engineer, isa pa lang. Yung iba namin pastor, hindi engineer, gingineer ang kanila. Oh, si Faith na nakatapos. Si Toto, engineer. Si Bibi na lang ang kulang. Ayaw ko si pastora kung kailan makatapos yan. Swerte ninyo. Natuto lang, nagpapatuto ko kayo doon. Bakit? Kabalikat kasi kayo doon. Bigyan nyo ng kapahingahan. Bigyan nyo ng pagkakataon. Bigyan nyo ng maging mahusay ang kaisipan. Yun ang simbolo ng silid na makahiga doon ang propeta at makapahinga. Makapag-rest. Yan, di ba? So, ang gagawin ninyo ganito sa ating gabi, Pastor, magandang gabi po. Bakit, sister? Kasi may cellphone naman eh. Yan ba si Pastora? Punta kayo, Pastor, dito sa Jollibee. Yan. Hindi punta si Pastor doon, kainin niyo sa Jollibee. Habang kumakain, magpabalot na kayo. O, tapos, ano yan, sister? Pastor, iuwi ninyo sa mga anak ninyo. Wow, yan ang mga nagbibigay ng kaayusan sa kaisipan.
Ay, sister, hindi ko naman birthday, ba't na binalot pa? Pastor, para sa amin, araw-araw, birthday mo. Yun ang pinakamaganda. Sumasaganang pag-ibig yun. Yun ang kahulugan ng higaan. At yung higaan, may anointing yun. Pagkain. Ba't pinakain si Eliseo? Anong ibig sabihin? Lakas. Ang totoo. Ang kalakasan naming mga pastor ay kayo. Anong sabi ni Pablo? Basahin ko sa inyo. Para maramdaman ninyo kung ano ang sinasabi ni Pastor Pablo. Ay pakita ko lang sa inyo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 24. 2 Corinthians chapter 11 verse 24. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano. At minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang mga panganib. Sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kababayan at sa mga hintil na mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na mga kapatid. Naranasan ko ang labis na hirap, pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang malaking gawain. Ngunit wala man lamang may balabal. Bukod sa lahat ito'y araw-araw ko pang pinapasahan ang mga lalahanin para sa lahat ng nasa iglesia. Kapag may nangihina rin ako. At kapag may nahulog sa pagkakasala, labis ko itong ipinagdaramdam. Kayo ang kalakasan ng pastor. Amen? Kung kayo ay magkagatan, mauubos tayo. Pag nakita ng pastor ng aking mga member, talaga naman, sa Mamburao po, nasa 200 ang aking member. Kaya hindi ako nagbibigay doon ng ayuda. Sobrang malaki. Pag nakita ko mga member na mayroong matinding usapin, nalulungkot po kami. Yung pagkain na yon ay simbolo ng kalakasan yon. Kayo magbigay ng kalakasan. Ang kalakasan ko sa aking pamilya, kapag ang aking mga anak ay ginagamit ng Diyos. Puntahan ko si James ako, James, tugtog ka. Ay, naantok pa ako. Parang sipain ko eh. Kaya lang ay pastor nga ako. Ay, Loy, ikaw, Loy. Ay, ako. Bah, talagang habang natugtog si Loy doon ang aking yun ang aking paningin. Kulang lang magmura ako eh. Kalakasan ko, pagka siya tumugtog. Yun ang kalakasan ko. Pero pag napabaling ako doon sa iba ko, sa pamilyang kalakasan ng pastor o kanyang mga anak, pag nagdulot kayo sa kanila ng magandang kalooban, may mga gabi ng iyong ina, hindi makatulog, lalo kung wala ka pa, saan na kaya yung mga anak ko? Ano kaya nangyari sa kanila? Bakit yun? Ako matulog ka na nga. Malalaki na yan, ay hindi makatulog ang ina. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Ang kalakasan ng pastor sa church, ang kanyang member. Tuwang-tuwa ako pag si Luloy nag-drums. Okay, hindi na ako mananghalian. Kasi yung anak ko, kita ko yun. Kalakasan ko yun. Kaya hindi pa humingi ng pambili ng pantalon, bibigyan ko na. Sapagkat yun ang kagalakan ko. Ganon din kayo. Ang kalakasan ng pastor sa church ay kayo ng mga member. Pag nakita ng pastor ng mga members, mga sigasig, ako'y saludo sa inyo kahit na 2 linggo sa pastorin kasi ibang lugar, ito lang gawain. Salamat sa mga umaakto na magpe-preach. Nasabi ni Pablo, na huwag kayong mag-interes na maging guro marami sa inyo sapagat pagbigay sulit sa Diyos ay malaki. Ngunit sa kabila naman, sana ay mga nakapagturo na kayo sapagat kayo matagal na mga Kristiyano. Kaya salamat doon sa mga umaakto na kahit wala sila. Nagbibigay yun ng saya sa kanya. Kami kung magkwentuhan, kahit wala ko sa church namin, meron doon ako taga-preach ngayon.
Ay, doon sa amin ngayon, katwala ako, meron kami tagatugtog. Meron namang iba, aywan ko kung anong klase ang samba ngayon sa amin. Ewan ko, kung ilan na. Bakit naman? Wala ako doon eh. Bakit sino ka ba sa inyo? Di ba ako man din ang tagalinis, tagawalis. Ako man din taga-gitara. Ako man din taga-preach. Ako pag Sunday school, ako pa nag-preach. Tapos binilibak pa ako ng membro ko. Tingnan ninyo, kakalakasan ng pastor ay kayo. Alam ninyo, hindi kasi pagyabang sa inyo. Kalakasan ko talaga member ko. Pag sinabi kong ganito ang gagawin ko sapagkat alam kong tutulungan nila ako. Yan. Kaya nga sabi ng Bible, parang wala na ako sa outline ko Pag ang iglesia ay nangihina din ako. Dito sabi niya dito, kapag may nangihina rin ako. At kapag may nahulog sa pagkakasala, labis ko itong ipinagdaramdam. Umalis ang membro ni Pastor Gabayno sa kanya, dalawa sabay. Ano, Pastor, kamusta? Wala tayong magagawa, dahil umalis sila. Pero ang kain ni Pastor Gabayno, kunti na lang. Akala ko baga ako ayos lang sa'yo? Ay, wala tayong magagawa. Ibig kunti ka kumain. Hindi ka pa makatulog. Ang ginawa ko, sinama-sama ko na lang siya. Punta sama-sama. Hanggang na-aksidente ako sa Abra, kasama siya. Kala ba ninyo, hindi pinagdaramdam ng pastor ang kanyang mga member kung mawala? Wala lang sa akin yan. Anong wala? May mga gabi yan, umiiyak, may mga gabi. Sabi ni Pablo, kung mayroong nanghihina sa inyo, nanghihina rin ako. At kung mayroong wala sa inyo, ay labis akong sasaktan. Labis akong nasaktan. Ay, hindi lang nyo mahalata yun. Ay ngayon, sabi ko kay Pastor Gabayno, ay lang ang umalis ko, dalawa, sunod-sunod. Ay, anong kapakiramdam? Ay, ano mo gawin natin? Wala talaga naman gawa. Yung gusto nila. Ay, ba't kunti ng kain mo? Ba't di ka na makatulog? Wala ka ng gana halos sa inyo. Sige lang, Pastor, ako muna magpipreach. Ako muna. Yung isa, 4 years, nag-iglesia ni Kristo. Ang ginawa niya ngayon, pinasyal, nagbalik. Nagbalik ng si Brother Bert. Sabi ni Pastor Gabayno, purihin ang Diyos, nagbalik si Brother Bert. Ang saya ng pastor, may nagbalik na isang nag-backslide dati, nagbalik. Ay, meron pang isa. Sabi ni Pastor Gabayno, nagbalik si Brother Bert. Magkakay kayo ng manok. Yan, nagbalik si Brother Bert. Pag si Sister Ning ay bumalik, baboy ang ating kakatayin. Pero mo yan? Na ang pastor ay magsasakripisyo ng mga bagay sa kagalakan sa pagbabalik. Ganyan kahalaga. Ang pagkain, pinakain nila si Eliseo. Nagbigay ng kalakasan kay Eliseo. Kalakasan namin kayo. Hindi lang ito literal na pagkain, mga kapatid. Baka i-interpret nyo literal na pagkain. Pero pwede rin iliteral. Pero ang totoong kahulugan nun, pinapakain nila ang likod ng Diyos. Pinalalakas nila. Doon sa gitna ng kanakahinaan, pinalalakas nila. May mga member ayaw magpunta sa pastor, payuhan din ng pastor. Kayo ang kailangan namin na magpayo. Minsan nagkasakit ako sa tiyan. Halos 3 araw hindi na ako makabangon. Tapos dinala ako ningning sa doktor. Pagdating ko sa doktor, ay sabi, operahan daw ako sa appendix. Sabi ko, hindi. Hiningan ako ng 45,000. Hindi na. Balik ako simbahan. May prayer meeting ang mga nanay. Sabi ko, mga nanay, pag-pray ninyo ako, masakit ang tiyan ko. Walang mag-pray sa akin. Bakit? Kasi pastor namin kayo. Bakit? Ano ba kanina pastor kayo? Ano ang pastor ko? Pastor ako nga ninyo. Ipag-pray nga ninyo ako. Di ba ganyan sa church? Ayaw ipag-pray ang pastor. Ayaw ipag-pray ang pastora. Dito. Palibot kayo, palibot. Sige, dito sa ulo. Manalangin kayo. Wala rin nanalangin. Iniiyak. Pastor. Walang nanalangin. Iniiyak lang sila. Ay, bakit? Yon. Hindi yun totoo yun. Hindi yun maganda. Hindi magandang patotoo yun. Di pinalangin ako, hanggang nag-iyakan sila. Natutunan mga kapatid. Para lang ako nag-arte na wala kagat. Operahan ako sa appendix. Nahating gabi sabi Ningning, tayo na. At nandiyan na. Daling ko sa Manila. Nakakta ang pera. May pera ako. Tama na ka, kuya? Nakalabas ang pera kung may sakit. Kung wala,
Oh. Ay bakit ako gumaling? May mga member, may mga nanay, may mga kapatiran na nagbibigay ng lakas sa kanilang leader. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang kinalaman lang namin sa inyo ay magpapastoran kami, pero pagdating sa anointing, pagdating sa kapangyarihan ng Diyos, may mga kaloob kayo. Ay, minsan kami nga, wala kayong kaloob eh. Kayo pa ang mayroon. Kaya sabi ng Biblia, pinakain la, lagyan la sa silid. Nilagyan nila ng ilawan. Anong ilawan? Pampaliwanag. Maging liwanag. Sabi ng Bible, hindi lang sila liwanag. Liwanag kayo ng sanlibutan. Yung ilaw ay simbolo ng liwanag. Kaya nga sabi ng Bible, yun ang sumasaga ng pag-ibig. Lingkod dito ng Diyos, pagawa natin ng silid. Di sabi ko lang sa inyo kanina, gawin nyo ng silid. Siyempre, hindi naman yung magagawa yon. Pero ang sabi ng Bible, ginawa ng silid. Sa silid, may turugan. May kumot, may unan. Tapos, lagyan natin ng misa. Yon, nandun sa misa na yon, yung lugar na kumisan, doon nakaluhod, doon kumakain. Yan. Lagyan natin ng ilawan. Ang sumasaganang pag-ibig, hindi bumibilang ng serbisyo at sakripisyo lang alang sa Panginoon. Yan ang sumasaganang pag-ibig. Ngayon, pag sumasaganang pag-ibig ninyo, ay hindi naman kami pinapansin ni Pastor. Anong hindi? Sabi ni Eliseo kay Giyasi, halika. Bakit? Ano kaya ang pwede nating maitulong sa babaeng ito na may sumasaganang pag-ibig? Kita mo na? Nakapokus sa iyo na may masaganang pag-ibig, na ikaw na gumagawa na hindi nagbibilang sa Diyos. Ikaw na gumagawa na willing na sakripisyo sa gawain ng Panginoon, sa lingkod ng Diyos. Nakapokus sa iyong atensyon. Ano kaya ang ating may tutulong dito? Sabi ni Eliseo, wala kang may tulong dyan, mayaman yan eh. Mayaman yan, ano pa itulong natin yan? Sabi ni Eliseo, wala pala siyang anak. At matanda na ang kanyang asawa. Tingnan niyo yan. Akala ko kanina walang blessing, mayroon pala. Yung anak pala ay blessing. Sapagkat yung anak, hindi pwedeng maibigay ng tao ang anak. Hindi maging masayang buong pamilya ng walang anak. Kaya nangyayari ang iba, naghahanap ng anakan. Kaya ito na naging pala anak. Kaya pala silang anak. Halika dito, kapatid, yung Eliseo, halika. Pagbalik ko sa isang taon, hindi pa abutan ng isang taon, mayroon ka ng alaga ang bata. Lingkod ng Diyos, huwag niya akong paasahin sa wala. Tandaan mo, bago mag-isang taon, may alagaan kang bata. At bumalik si Eliseo sa bundok. At sabi ng Bible, naglihi ang babae at nagkaanak ng isang lalaki. Hindi naman niya kailangan ng pera, may pera siya. Hindi niya kailangan pagkain, may pagkain siya. Pero bakit siya natagpuang malungkot? Natagpuang wala sila sa kondisyon mag-asawa. Kulang sila ang anak. At walang ibang pwedeng magkaloob ng anak ay hindi tao, kundi ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng kaligayahan, walang hanggang kaligayahan ng isang sambayan. Bakit? Sapagkat siya ay mayroong sumasaganang pag-ibig sa Diyos, hindi yan makalimutan ng Diyos ang kanyang sumasaganang pag-ibig at sisintrohin siya ngayon ng blessing sapagkat kung sino ang may masaganang pag-ibig, doon nakapokus ang paningin ng Panginoon. Wow, at nagkaanak. Gaano kasaya? May pagpapalit mo kayong pinakain mo na yun? Pagpalit mo kayo yung mga silid na yun? May pagpapalit mo kayo mga tulugan, mga misa? Yun ay mga bagay na mga material lamang na mga bagay na ang kapalit nito ay ang espiritual na kaligayahan na kaloob sa kanila. Yan. Isang araw, sabi na banal na kasulatan, ay pumunta ang lalaki doon sa kanilang trigo at nagpag-iik ng trigo. Sumama naman ngayon yung bata. Tumatakbo na siguro eh. Ay mga isang tao na eh. Takbo na no. Pagdating doon, ang sabi ng banal na kasulatan, kasama ang katulong, sumakit ang kanyang ulo ng bata. Kaya sabi ng tatay, iuwi mo na yan. Agad na inuwi ng katulong ang bata at bago magtanghali, nalagutan ng hininga ang bata, patay. Akala ko baga kaloob ng Diyos yun, bakit patay? Akala baga kaloob ng Diyos, bakit walang kapangyarihan? Akala ko baga blessing yun, ay bakit nawala sa amin? Yun ang aming kaligayahan, bakit nawala sa amin? Ganyan ang nangyari sa maraming tao. Yan. Kaya sabi ng babae,
Sabi, ilagay natin doon sa silid na pinagawa kay Eliseo. Yan niyo ha. Yung bangkay, binuhat, dinala sa silid na pinagawa kay Eliseo. Ba't hindi nilagay sa bahay nila? Ba't nilagay sa kwarto nila? Ba't hindi nilagay sa purinarya? Kung may purinarya noon. Ang ginawa ng babae, doon niya nilagay sa silid na pinagawa kay Eliseo. Sumakay siya sa asno dahil pumunta sa bundok ng Carmelo. Na makita ni Eliseo sa nagkigiyasi, ayan ang babae. Yan ang may babae. Siguro, may maganda siyang balita. Sinalubong nila. Tapos, kamusta? Sabi ng babae, mabuti. Paglapit ng babae kay Eliseo, nawakan sa paa. Lingkod ng Diyos. Pakinggan niyo mabuti. Nagsabi ako sa inyo noon na huwag niyo akong paasahin sa wala. Sabi ni Eliseo kay Giasi, may problema. May problema. Dahil ang tungkod ko, mauna ka. May problema. Mauna ka sa bahay lang. Sinabi ko na sa inyo noon, huwag niyo akong paasahin sa wala. Gayon man, sabi ng babae, habang kayo'y nabubuhay at ang Diyos ninyo ay nasa inyo, hindi ako hihiwalay sa inyo. Amen? Sa gitna ba ng problema ang ganun katindi, sabi mo kaya yon? O baka kung sa atin yun, puntahan ko at murahin ko yung propita na yan. Pinaasa-asa lang niya ako. Yan. Si pastor namin yan, ang daming challenge sa amin, hindi naman nangyayari. Yan. Pastor siya lalo na. Kaya sa Eliseo tayo, balik tayo, saan tayo doon? Pagdating doon, ang sabi ni Eliseo kay Giasi, walang nangyari. Pinatong may tungkod ko, walang nangyari. Pumasok si Eliseo sa kanyang silid, nandun ang bangkay. Ang ginawa ni Eliseo ay kanyang dinapaan ng bata. At pagkatapos na lang sa Diyos, 2, 3, 4, 7 ulit, nag-init ang katawan ng bata, tapos mag-init, nagmulat, at bumahin ang bata. Binuhat ni Eliseo, dinala sa kanyang ina, buhay na buhay na buhay. Amen? Ano ang mensahe nito mga kapatid? Hindi lamang ang babae may sumasaganang pag-ibig sa Diyos. Hindi lamang sumasaganang pag-ibig sa Diyos. Ipinapakita niya sa lingkod ng Diyos ang kasaganaan ng pag-ibig para sa Panginoon. Ipinakita niya doon sa propeta na para bagang sinasabi ko sa inyo ngayong umaga, paano niyo masabing mahal niyo ang Diyos na niyo mahalin ang mga lingkod ng Diyos? Paano niyo masabi na ang Diyos ay nagbibigay ko ng masaganang pag-ibig sa Kanya na hindi naman niyo ginawa dito sa Kanyang mga propeta? Ngayon, tingnan natin bakit nabuhay ang bata. Ano ang nangyari? Hiningahan sapagkat nandun ang anointing. Ang ibinigay na silid ng babaeng may kasamang masaganang pag-ibig, pinanahanan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya, ito ay kanyang dinapaan at nalangin sila. Bakit? Number 1, si Satanas ay parang leon na matungal naghanap ng masila. Wala siya ibang binabantayan kundi ang mga ari-arian ninyo. Walang binabantayan kundi ang inyong pamilya. Kung paano niya pinsalain. Pinalaki mo ang anak mo ng maayos. Maya may disgrasya, may kapahamakan. May kahiyan kung ano-anong ginagawa ni Hasik ni Satanas sa atin para wasakin at sirain ang ating panampalataya sa Diyos. Ganyan ang dyablo. Ang target ng dyablo ay tayo na mga Kristiyano. Hindi niya tinatarget ang kanya na. Ang hindi kanya yung kanya tinatarget. Yung anak na kaloob ng Diyos ang tinarget ni Satanas para patayin. Pero, pangalawa, ang sabi ng Bible, ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Ang ibinigay ng Diyos sa iyo ay iyo. At hindi maaari itong makuha ng kaaway. Sapagkat kung ito'y ibinigay sa iyo ng Diyos at pinatay ng dyablo, kaya itong bubuhayin ng Diyos at kayang ibalik ang lahat ng nawala sa iyo ay ibabalik ito ng Diyos sa iyo. Kayang ibalik yan. Kayang ibalik. Kayang ibigay uli ng Diyos yan. Pangatlo, ang pananampalataya ng babae hindi lamang sumasaganang pag-ibig, pati ang kanyang pagkilala at panampalataya hindi matawaran. Bakit? Nang malagutan ng hininga ang bata, doon niya dinala sa silid ni Eliseo. May paniwala siya na ang kapangyarihan ng Diyos ay doon sa taong yon na banal at lingkod ng Diyos. Kaya pagagawan ko siya ng silid, doon niya nilagay. Yun ang kanyang panampalataya. At ang panampalataya ito hindi nabigo sapagkat ang lahat ng sa Diyos ay hindi pwedeng makuha ng dyablo. At kung manakaw man niya ito, kaya namang bawiin ito ng Diyos at ibalik sa iyo.
Tingnan nyo yan. Ang mga biyaya ng Diyos. Tingnan nyo yung panampalataya ng babae. Kaya nga mga kapatid, ang sumasaganang pag-ibig ay lumalagi ito sa atin. Huwag kayong magkwenta ng inyong mga nagawa. Huwag ninyong isipin na malaki ng ginawa ko, malaki ang serbisyo ko. Hindi. Hindi. Huwag ninyong isipin yun. Sapagkat pag nagtanim kayo ng mga bagay na ukol sa langit, sisibol ito ng mga bagay din mula sa langit sa inyo. Yan. Ngayon, ano ang sabi ng Biblia? Pangalawa na tayo. Kasi parang hindi maubos ito eh. Sabi niya, magkaroon kayo ng mga malinaw na pagkaunawa at lubos na pagkilala sa Diyos. Nanaway magkaroon kayo ng malinaw na pag-unawa at lubos na pagkilala sa Diyos. Ano nga inyong pagkaunawa sa inyong pagkakristyano? Sabi ko sa sinakaunsilan ko, bakit kayo nandito? Bakit kayo may buhay? Alam ba niyo na kayo may dalawang buhay? Kaganyan. Hindi ba niyo alam kayo may dalawang buhay? Kaganyan o. At kung may dalawang buhay, may dalawa din kamatayan. Yan. Dalawa, alam mo? Hindi daw. Kaya kayo hindi binigyan ng Diyos ng 7 buhay dahil ang sabi nila, ang pusa lang daw ang may 7 buhay. Ay hindi naman kayo mga mukhang pusa. Kaya tao kayo. Hindi kasi natin minsan maunawaan. Bakit tayo may buhay? Bakit tayo may Diyos? Sino ba ang Diyos? Ano nagawa ng Diyos sa akin? Ngunit ang sabi niya dito, magkaroon nawa kayo ng malinaw na pagkaunawa at lubos na pagkakakilala. Kaya sabi ng babae, kahit anumang mangyari habang buhay ka, at ang Diyos ay nasa sa iyo, hindi ako hihiwalay. Lubos na pagkilala. Yan ang mga lubos na pagkilala. Yan. Nang basahin ko sa English, sabi niya, and your knowledge, and your knowledge, and sight of insight, and depth of insight. Yung knowledge daw ay kinakailangang may malalim na pagkakakita. Malalim kang nakakaalam. May malaki kang pagkakilala sa Diyos. Walang kapantay na katalinuhan. Pagkakilala at malinaw na pagkilala. Alam ba ninyo, ang taong binigyan ng Diyos ng malinaw na pagkilala at malawak na pag-unawa sa Diyos ay si Solomon. 1 Kings chapter 4 verse 29 hanggang 34. Walang kapantay na katalinuhan ni Solomon. Pero ang katalinuhan ito ay kaloob sa kanya ng Diyos. Ganon din sa kanya, ang binigay din sa kanya pagkaunawa. Nang unawa nito ay kaloob din ito ng Diyos. Hindi ito makuha sa tao, ngunit nakakuha ito sa Diyos. Ang sabi ng Bible, bumigkas yan ng 3,000 na salawikain. Sino sa atin nakabigkas ng 3,000 na salawikain? Walang ang abogadong nakamemorize ng konstitusyon ng Pilipinas. Pero si Solomon, 3,000 na salawikain. At siya ay kumatha ng 1,500 na awit. Kayo marami kang alam na awit. 1,500 bang awit nyo? Ako, 2 lang ang awit ko. Hindi pa ko mamemorize ang dulo eh. Ang kanya. 1,500 ang kanya. May kapatid ako noon si Nini. Yung sunghit na ganyan kapal, memorize niya lahat. Sunghit yun. May sunghit ng araw. Si Solomon, 1,500 na awit. Tapos sabi niya, nalalaman niya ang lahat ng mga halaman. Mga halamang tumutubo sa pader. Mga halamang tumutubo sa tubig na tabang. Halamang tumutubo sa dagat. Halamang tumutubo sa kahoy. Halaman na nabubuhay sa magitan ng hangin. Halaman, maraming klaseng mga halaman sa buong mundo. Alam niya kung kailan nagsimulat, ano ang magiging pakinabang. Alam lahat yan ni Solomon. Ganyan katalino ni si Solomon. Hindi lamang yon, sabi niya, alam din niya ang lahat ng mga halaman mula sa sidro sa Libano, mga isupo, mga tumutubong halaman sa pader, sa ilog, sa sapa, sa kahoy, sa bato, sa tubig tabang, sa tubig alat, lahat ay nangalalaman ni Solomon sapagkat sa magitan ng karunungan at kaalaman. Tungkol sa mga hayop lumalakad, gumagapang, sa lupa may paa at mapakpak, maging ang mga huni nito at mga kilos ay nagkakaintindihan sila ng Solomon. Tungkol sa mga ibon at sa mga isda,
lahat ng lahi ng tao ay alam niya kung kailan simula, saang bansa at ano ang layunin ng Diyos sa kanila. Kaya nga pupunta sa Kanya ang maraming mga hari sa palibot ng Kanyang kaharian. Araw-araw ay napupuno ng mga hari ang templo upang makinig ng Kanyang mga salita sa dunong at kaalaman na binigay sa Kanya ng Diyos. At dahilan sa malawak at malalim na kaalaman na sabi ng Biblia na naway magkaroon sana kayo ng tunay na pagkaunawa at karunungan sapagkat ay magdadala sa inyo pagpapala. Dumating si Rina Siba ngayon doon sa templo ni Solomon. At sabi ni Rina Siba, wala pa pala sa kalahati sa aking nabalitaan ang aktong nakikita ko sa iyong kaunlaran. Itinaas niya ang kanyang saya at papasok sa templo sabagat dumadaan siya sa daan na may ginto. At dahil dito, napakaswerte ng inyong mga tao na sumusunod sa iyo sa araw-araw ay nakinig nila ang iyong mga salawikain. Mapalad din ang iyong mga asawa na sa araw-araw din makinig ng iyong mga salita. Ganon din ang iyong mga salawikain sa kanila. At dahil din dito, ay binigyan siya ni Rina Siba ng pabango at ibang mga ginto at mga pilak, hindi kayang bilangin ang halaga. Tingnan niyo yan. Nandun pala ang blessing sa katalinuhan. Nandun pala ang blessing sa kaalaman. Nandun pala ang blessing sa malinaw na pagkaunawa. Kaya kung maunawaan natin ang Diyos, maintindihan natin ang Diyos, malaman din natin kung ano ang gusto ng Diyos sa atin, at sinunod natin ang Diyos. Sabi ng Biblia, bakit si Solomon lang ba ang may Diyos na pwede magbigay sa kanya? Yung kanyang Diyos at ang Diyos natin, isang Diyos na pwede din na magbigay ng biyaya sa atin. Tingnan niyo yan. Ngayon, tingnan po natin. Dumating si Jesus sa Caesarea, Filipos. Yan. Dumating siya sa Matthew 16:13. Nang dumating si Jesus sa Samaria, Filipos, tinawag niyang kanyang mga lagad. Lumapit ang kanyang mga lagad sa kanya. Sino daw ako ayon sa mga tao? Sino daw ako? Sino daw pakilala ng mga tao sa akin ayon sa mga tao? Sumagot sila. Kayo daw po si Juan Bautista. O sino pa daw ako? Kayo daw po si Jeremias. At sino pa daw ako? At kayo rin daw po isang propeta. Yan ang pagkakilala nila sa inyo. Si Juan Bautista. At kayo rin daw po ay si Jeremias. Kayo din daw po ay si Isaias. O ano pa? Si Pedro ay sumagot. Ay ikaw, Pedro, sino ako sa pagkakakilala mo? Sumagot si Pedro, kayo ang anak ng Diyos. Kayo ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Mapalad ka, Pedro. Mapalad ka sa pagkakilala mo sa akin. Pag nakilala natin ang Panginoon ng totoo, mapalad ka. Maswerte ka. Mapalad ka, Pedro, anak ni Simon. Ikaw Pedro, anak ni Simon, Jonas at ni Jonas. Mapalad ka, sapagkat alam kong ito'y hindi inihayag sa iyo ng tao. Kung hindi naghayag sa iyo nito'y ang aking Ama sa langit. At sa ibabaw ng batong ito'y tatayo ang aking iglesia, na hindi makapanaig, maging ang kapangyarihan ng kamatayan. At ang pinakamahalaga pa, Pedro, hindi ka naman daig ng kamatayan. Ang pinakagandang blessing ko sa iyo, ibibigay ko pa sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbawal sa langit. Ang ipantulot mo sa lupa, ipantulot sa langit. Biro mo yan. Bigyan ka ng susi ng kalangitan. Bigyan ka na siguro ng susi ng isang sakyan nangatal ka ng katawan mo Pero susi ng kalangitan, ang ipagbawal mo, ganun ka, ang authority mo. Pag nakilala man Diyos ang authority, napakalaki. Bibigyan ka ng kapangyarihan magbawal at magpahintulot at ano pa, hindi makapanaig sa iyo, maging ang kapangyarihan ng kamatayan. Kaya mga kapatid, dapat makilala natin lubusan ng Panginoon. Ang sabi ni Abante kay Duterte, mahal na Pangulo, nang ikaw ay kumandidato ng pagka-presidente, ang buong kapulungan ng Baptist ay inipon ko at binigyan ka namin ng 17,000 na buto mula sa mga Baptist. Umabot kami hanggang 27,000 ang binigay naming buto sa iyo. Dahilan sa ikaw ay napakagandang klaseng tao, mahusay mamahal sa bayan, at binigay namin sa iyo yun. Hindi namin nakalain ang aming buto na ibigay sa iyo, gagamitin mo para pumatay ka ng 30,000 mga tao doon sa war on drugs. Ay di,
Kung ganon ay panalangin mo ako. Sabi ni Duterte, panalangin mo lang ako. Ay, alam naman ninyo na patayin ko talaga sila. Ay, bakit nga ako binuto? Tama na yan. Kung alam ninyong papatayin ko sila, sipain ko sila, bakit nga ako binuto? Kapatid, magkaroon tayo ng kaalaman sa Diyos, hindi yun maninipa, hindi yun papatay, kundi ang ating Diyos ay mayroong pagpapala. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Paghuli na lang tayo. At naway sabi niya, matagpuan kayong malinis sa pagbalik ng Panginoon. Nanaway mga tagpuan kayong malinis sa pagbabalik ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng kalinisan ito? Malinis ang ating espiritu sa harapan ng Diyos. Wala tayong atraso sa ating kapwa. Wala tayong nagawang mali. Patuloy na ayusin ang inyong relasyon sa mga kapatiran. Na tinitingnan kung kayo mawala ng iba dito. Sir Glinda na lang natira doon sa dati. Alam ba niyo mga kapatid? May kasama kaming naistra namin doon na matagal na sa amin. 14 years. Pero mo yan, 14 years kami nagsama. Ito nakaraang buwan lang, nagkaroon kami ng camping doon, youth festival. Nagkampo na sa amin, nagalit na kung ano-ano na. Wala na sa amin ngayon. Kaya para mga guro namin laging magulo, laging nag-away-away. Habang nandun siya. Ngayon nung mawala siya, payapa na ang mga guro namin. Kaya kung sakali man na yung iba natin mga kapatid ay nagsialis, at ngayon naman ay mapayapa, na ibig sabihin yun. Magbigkis-bigkis kayo ng inyong paniniwala, bigkisin ang lakas, pagsamasamahin ninyo ang inyong mga kaisipan, at maglingkod na may lubusang paglingkod sa Diyos, ang blessing ng Panginoon sa inyo. Yan. Amen ba? Magtanim kayo ng mabuting bagay sa karan ng langit. Kaya ang isa pang dahilan, kaya nandito ako. Sa totoo lang, ang sabi ng Biblia, ang Akaya ay nakaranas ng famine o ng gutom. At pumunta si Pablo sa Macedonia. Pagdating ni Pablo sa Macedonia, sabi niya, ang ating mga kapatid sa Akaya ay gutom. At ang mga taga-Macedonia ay nagsalita, kung maaari bigyan ninyo kami ng pagkakataon na makatulong sa Akaya. At sabi ni Pablo, isang kagalakan sa akin na kayo makatulong sa ating mga kapatid. At sabi nila, ang aming tutulong higit pa sa aming makakaya. Wow! Higit pa sa aming makakaya. Kayo tinulungan lang ang kaya. Dito sa 9 ng 2 Corinthians, ang Diyos ay nagbigay sa inyo ng binhing ihahasik at ng tinapay na makakain, na siya din ang magpapala sa inyo at magpapabunga ng sagana, nang sa ganoon marami magpasalamat sa inyo. Basahin ko nga. Parang hindi yata tumatama yung aking sinasabi. Corinthians chapter 9, sabi niya, ang Diyos na nagbigay ng binhing itinanim at tinapay na makakain, ang siya rin magbibigay sa inyo na binhi at pagpalago nito upang bumunga ng sagana ang inyong mga kabutihang kaloob. Pasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami pa sa inyong magtutulungan. Sa gayon, lalong madadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang totoo mga kapatid, ay gusto kong itayo ng month ng March ang simbahan natin sa Kalintaan. Nag-pledge ang mga kapatiran doon sa kanila, umaabot ng 45,000 ang kanilang naipangako na simula namin patayo. Sabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala. Iikot ako sa mga simbahan natin at maghingi ako ng tulong sa mga kapatiran. Sapagkat hindi ako nahiya na ang aking hinihingi sa inyo ay hindi para sa akin, sa mga kaluluwang kinakalang maligtas. Pinag-usapan natin ang masaganang pag-ibig. Pinag-usapan natin na gusto ko magkaroon ng luti dito malaki. Pero paano kung gagawin yun? Naisip ko. Ito, sabi niya, ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng binhing itatanim at tinapay na makakain,
ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi na magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihan. Pasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang sa marami pa kayong matulungan. Sa gayon, lalong dadami magpasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Kaya ngayong araw nito, pagtapos natin ng prayer, hingi ako sa inyo ng pabor. Tulungan ninyo ako na may tayo ang simbahan ng kalintaan. Mag-pledge kayo, yun ang binhi ninyong itatanim. Nang binhi na yun na itatanim, doon natin itatanim. Pero dito, magbubunga yan sa Montalban. Ang inyong itatanim ay maaaring maliit. Ang inyong maitatanim ay maaaring napakaliit kayo at saka wala pa kayong hawak. Kundi ang inyo lamang ay ipipledge lang ninyo. Pero samahan nyo ng prayer. Lord, gusto ko na magkaroon din kami ng amin. At gagawin ko rin yun. Panagtatanim tayo dito, tayo dito. Ikot din ako. Magtatanim din tayo. Doon natin itatanim sa Montalban. Pagkat sabi ng Bible, yun ay tanda ng masaganang pag-ibig na ginagawa natin sa Diyos. Na ito'y magdadala sa atin ng kalinisan sa harapan ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Kaya iyan po ang dahilan. Mamaya magpe-pledge tayo. Hingi ako sa inyo ng tulong para tulungan ninyo kami. Ay, Pastor, konti lang kami. Maganda nga, konti. Para makita nyo, ang bunga ay malaki. Saan kayo nakakita? Isang butil na palay. Pag tinanim isang butil, isang pasi. Pag bunga niyan, bubunga yan ng nasa 430 pasi. Isang tinanim mo, 430 pasi, ang kanya ibubunga. Dubli. Ang Diyos nagbigay ng tinapay at ng binhing ihahasik. May binhi na kayo dyan. Ihasik ninyo yan, tanim nyo yan. Ay siya rin magpapalago nito. Pasaganain naman kayo ng Diyos sa maraming mga bagay. Manalangin ako sa inyo. Dakilang Diyos, salamat. Sinaysay namin sa mga kapatiran namin ang tungkol sa masaganang pag-ibig. Sinaysay namin sa kanila, Panginoon, ang mga pagpapala, resulta ng karunungan at kalaman tunay na pagkilala. Na kapag nakilala ng mga kapatid kung ito na ikaw ang Diyos na nagpapala, maging malinaw ang kalang kaisipan sa mga binhing aming itatanim ay magbubunga ng higit na marami. Makikita nila aming Diyos ang himalang gagawin mo sa kanila. Magbibigay ng kapayapaan ito sa kanilang pamilya. Makakatapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Magkaroon sila ng magandang buhay. Sapagkat ang mga churches na aming itatayo, bahagi ng ang pagkatawag mo sa amin. Ngayong umaga, aming Diyos, magsalita ka sa puso ng mga kapatiran namin na kung nais nila na sila ay magsipaglingkod na may kasaganaan, unahin ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. Salamat din sa aming gawain ngayong umaga. Salamat sa manifestation ng iyong kapangyarihan. Salamat sa karunungan at kalamang inihatid ninyo sa amin. Tunay na mabuti kang Diyos na binubuksan mong kasipan ng aming mga kapatid para sa iyong mga lingkod. Binubuksan mong kalamang kasipan para sa mga tungkulin na responsibilidad. Binubuksan ang kasipan para sa kasaganaang inilaan mo para sa kanila. Salamat po sa inyo. Ngayong umaga, ibinabalik namin sa inyong lahat ng papuri at pasalamat. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo.